May ilan ding nabiktima ng paputok na dinala sa Pasig City General Hospital. May unang balita live si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark! Ivan, 5 individual na biktima ng paputok ang isinugod at nilapatan ng paunang lunas sa Pasig City General Hospital. Ito mula kagabi ng December 31, 2025 hanggang sa pagsalubong ng January 1, 2026. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Jenny Rose Cruz, nurse supervisor ng ospital, kanyang sinabi na quitis, Roman candle, goodbye Philippines, at mga hindi patukoy na paputok ang mga nakadali sa biktima. Sugat sa binti at kamay ang tinamo ng mga biktima na stable naman ang kondisyon at nakauwi na. Paliwanag ni Cruz, ang mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong ng 2026 na dinala sa PCGH ay isa sa pinakamababang kaso na naitala nila sa mga nakalipas na taon. Posible raw kasi na may kinalaman dito ang hindi pagbigay ng special permit to sell firecrackers ng Pasig LGU nitong 2025. Samantala, bagaman konti ang bilang ng mga naputukan, ay punong-puno naman ang kanilang emergency room. 22 lamang kasi ang bed capacity nito pero ngayon ay 48 ang census nito kaya lumalabas na 218% ang occupancy rate nito. Karamihan daw sa mga nasa ER ay may mga iba't ibang mga sakit. Balik sa iyo, Ivana. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Patuloy na nakaalerto ang East Avenue Medical Center para sa mga biktima ng paputok ngayong unang araw ng bagong taon. At may unang balita live si James Agustin. James! Good morning. Sa update na nakuha natin mula sa pamunuan nitong East Avenue Medical Center dito sa Quezon City, umabot na po sa 5 yung biktima ng paputok at pailaw na isinugod dito sa ospital ngayong January 1. Kabilang dyan ang 10 taong gulang na babae na tinamaan ng luces sa kanyang mata sa barangay Old Balara, Quezon City. Ang isang 46 na taong gulang na lalaki natalsikan naman ng fountain sa kanyang braso. Ayon sa lalaki, nangyari ang insidente habang nanunood siya ng mga nagpapaputok sa kalsada. Sugatan din ang mukha ng isang babae matapos matalsikan ng fountain. Galing naman sa tala Caloocan ng isang 9 na taong gulang na lalaki na hindi maidilat ang kanyang mga mata at may mga lapno sa mukha matapos masabugan ng pulbura. Isinugod din sa ospital ang isang lalaki na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kaliwang binti. Iniimbestigahan pa raw ng mga otoridad kung ito'y insidente ng ligaw na bala. Samantala, dun sa obserbasyon natin dito sa labas ng emergency room nitong ospital, sa Magdamag, ang pinakamaraming naging pasyente nitong ospital na ito ay yung mga nasangkot sa vehicular accident sa pagsalubong sa bagong taon. Yan po muna yung latest mula dito sa East Avenue Medical Center. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kung sa kalsada sinalubong ng ilan ang bagong taon, beach vibes naman ang trip ng ilang bakasyonista. At live mula sa Boracay sa Aklan, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, Happy New Year! Happy New Year, Ivan, at sa ating mga kapuso, naging masaya at memorable ang New Year salubong dito sa Boracay. Ayon sa mga otoridad ay naging matiwasay at walang naitalang major incident sa mga activities kagabi. 2 oras pa lang bago ang pagsalubong sa bagong taon, puno na ng mga nakaantabay na turista ang beachfront sa isla ng Boracay kagabi. Di mahulugang karayom ang dami ng tao na nagantay sa New Year's countdown. May mga turotot ng naririnig na mas umingay pa nang papalapit na ang alas 12 ng hating gabi. Hanggang sa sabay-sabay na kumislap sa kalangitan at umaliw sa mga bisita ang inihandang fireworks display. Manghang-mangha ang magkaklase galing Bulacan sa kanilang first time experience sa Engrandeng fireworks display. Si Marina naman na galing sa malamig na bansang Russia, naramdaman ang mainit na pagsalubong sa 2026. Pagkatapos ng fireworks display, nagpatuloy ang iba sa pagpa-party by the beach. Kagaya ni Christopher at Aida mula sa Sweden. Maliban sa fireworks display, naaliw din ang mga bisita sa nag-aalab na fire dance performances. Sobrang ganda po, sobrang saya. Sobrang daming tao. Inaabangan nila yung mga fireworks displays. I didn't expect that there are a lot of fireworks. Great show. That was amazing, really. Fabulous fireworks. I've never seen anything like it. It's amazing. The fireworks, the people, all the Philippine people are so amazing.
Ivan, kung last year na puno ng basura ang beachfront dito sa Boracay, pagkatapos ng selebrasyon, ngayon ay wala nang makikitang kalat. Ngayon naman dito sa beachfront, Ivan, ay walang masyadong tao dahil nga umuulan. Ivan, mga kapuso, Happy New Year! Happy New Year! Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Iba't ibang klase ng pampaingay at paputok ang ginamit ng mga taga Pangasinan para salubungin ang bagong taon. Daging taimtim naman ang paraan ng selebrasyon ng ilan na dumalo sa misa at nag-alay ng panalangin. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ, kamusta salubong sa Pangasinan? Igan, base sa pagtaya ng PNP, payapa ang naging selebrasyon ng bagong taon dito sa Dagupan City at buong Pangasinan. Bilang bahagi ng Salubong 2026, nagsagawa ng New Year's Eve Mass sa Provincial Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan kagabi. Sumentro ang mensahe ng misa sa salitang pasimbalo na ang ibig sabihin ay renewal. Dalangin ng mga mananampalatayang Katoliko ang maayos na kalusugan at pagkakabuklod ng bawat pamilya ngayong bagong taon. Matapos ang misa, nagningning ang kalangitan sa isinagawang fireworks display na nagmistulang simbolo ng bagong pag-asa para sa mas magandang simula ng taong 2026. Sa Santa Barbara, Pangasinan, bago magsalo-salo sa medianoche, naghatid ng fun games ang isang pamilya roon. May pa-balloon popping at ang paunahang maghulog o magtanggal ng sipit na nakaipit sa damit. Simple man ang handa sa medianoche, ang importante raw masaya at nagkakaisa ang pamilya. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, inihilera sa gitna ng Perez Boulevard ang nasa 20,000 piraso ng paputok at saka sinindihan. May haba itong halos 50 meters na talaga namang inabangan ng mga residente. May mga gumamit din ng alternatibong pampaingay tulad ng busina ng sasakyan, paggamit ng torotot at malakas na tunog ng speaker. Samantala kagabi, nadagdagan pa ng 3 ang bilang ng mga biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center. Hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang pamunuan ng R1MC. Igan, as of December 21 hanggang kanina, umabot na po sa 24 ang bilang ng mga biktima ng paputok na dinala rito sa Region 1 Medical Center. Magtatagal ang monitoring ng R1MC sa Oplan Iwas Paputok hanggang January 6. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Happy New Year, Igan. Happy New Year! Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. May sarili ring engranding fireworks display ang mga taga-Tagum, Davao del Norte sa pagsalubong sa bagong taon. May unang balita live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel, Happy New Year! Happy New Year, Ivan! Masayang sinalubong ang bagong taon sa Tagum City sa mga engrandeng fireworks display na handog ng mga lokal na pamahalaan. Sabik na nagabang ang mga dumagsa sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City sa inihandang fireworks display, kagaya na lang ng pamilyang Proas na maagang dumating upang makakuha ng pwesto na may best view. 6 na taon sa bansang Norway kaya't na-miss talaga ni Anne ang Paskong Pilipino. Lalo na ang magagarbong fireworks display, kasama rin niya ang buong pamilya. Maaga nilang sinalubong ang bagong taon. Banda alas 10 ng gabi, naging makulay ang kalangitan sa Grand Fireworks Display. Inihanda ito ng provincial government ng Davao del Norte. Naging makulay, maingay at masaya rin ang pagsisimula ng bagong taon sa sentro ng Tagum City. Dagsa ang mga Tagumenyo sa Tagum City Flyover kung saan ginanap ang engrandeng fireworks display. Tumagal ito ng 15 minuto. Handog naman ito ng City Government of Tagum. Bago yan, alas 11 ng gabi nang sinimulan ang programa sa New Year's Countdown. Tampok dito ang iba't ibang banda at DJ na mas nagpasaya at nagpaingay sa okasyon. Masaya ang pamilya, sama-sama lahat. Looking forward for good health, more blessings to come, peaceful and quiet environment, and political stability for everybody. Masaya kasi for the longest time nakasama ko yung family ko kasi galing ako abroad. So I'm celebrating the Christmas and New Year here in the Philippines with my family.
Malaking difference po talaga kasi sa ibang bansa, hindi nila masyado sinaselebrate yung Christmas at saka New Year. Ivan, samantala sa Davao City naman, kanya-kanyang paandar ang mga Davaoenyo sa pagsalubong sa bagong taon. May mga nagsayawan, nagkantahan at gumamit ng toroto. Yan ang latest. Ako si Argil Relator ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Argil Relator. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, all-out pasabog performances at production number ang hatid ng Kapuso Stars at special guests sa Kapuso Countdown to 2026. Ang ilan sa mga nakisayang fans nanggaling pa sa probinsya. May unang balita si EJ Gomez. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsabog ng fireworks display sa Engranding Kapuso Countdown to 2026 sa Pasay City. Ilang segundo bago ang taong 2026, ganito ang eksena. Feel na feel ang good vibes dito sa SM Mall of Asia at pasabog ang mga performances ng Sparkle artists. 5, 4, 3, 2, 1. Alas 6 ng gabi nabuksan sa publiko ang Kapuso Countdown to 2026. Libo-libo ang mga kapusong matyagang naghintay sa pagpasok ng bagong taon. Kasama nila ang kanilang mga pamilya o barkada. Marami sa kanila dumating ng umaga pa lang. May mga galing pang probinsya at meron din lumipad pa mula sa ibang bansa. 5 ng hapon nandito na kami. Tapos galing pa ng Japan. Diretso na dito yung bagay na sa sasakyan lang po. Ako naman po, galing akong Quezon Province. Nagbiyahe pa ako ng 12 a.m. Makarating lang ng maagap dito. Galing pa po kami Valenzuela City. So we're just here to have fun. And we're looking forward for our PBB housemates like Mika Salamanca, then Kapuso Star, like River Cruz and Jolie San Jose. Bali 12 p.m. pa po kami dito kanina pa po. And then ang inaabangan namin that supposedly dapat dito is yung ahof. And then yung fireworks din po. Galing pa po ako sa Mandaluyong. Kaninang umaga pa po ako. May dala po akong torotot pang New Year po. Mas lalong umingay sa Mall of Asia nang magsimula ang main show ng 10:30 p.m. Kabilang sa host si Kapuso comedian Betong Sumaya, Christian Bautista, Team Yap at Miss Grand International 2025 Emma Tiglao. Nagpasaya ang mga Kapuso artists sa kanilang oh-so-good performances. Kabilang dyan sina Julian San Jose, River Cruz at ilang PBB batchmates gaya nina Will Ashley, Vince Maristela, Charlie Fleming at AZ Martinez. Inabangan din sa countdown ang performance ng K-pop group na all-time Hall of Famer o AHOF. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.